Grabe, traffic sa Masitan. Galing ako ng Suri guys, pauwi ako ngayon sa Richmond. And as usual, traffic dito sa Masitanel. Pero hindi ko alam bakit traffic eh. Tapos na yung rush hour. It's already 11 o'clock in the morning. Usually yung rush hour, mga 7 to 9 eh. Or afternoon, yung mga 4 to 6. Anyway, since traffic, mag-usap na lang tayo, magkwentuhan na lang tayo. Anything about Canada. Para kahit papaano eh, hindi tayo mainip. Welcome to my channel pala. Nakalimutan ko kayong i-greet. Anyways, gusto kong pag-usapan pala yung isa sa mga comment ni Jeff, yung topic na pinropost ni Jeff. Kasi dun sa pinost niyang comment, ba't di daw natin pag-usapan yung mga positive changes na nangyari dito sa Canada in the last 9 years na nandito kami. Kasi nga dumating kami sa Canada in January of 2016 and right now July of 2025, so 9 years na nga kami. Kasi gumawa ako ng isang video regarding sa mga pagbabago na napansin namin sa Canada, and halos lahat ng nasa listahan na yun is puro negative. So, halika, pag-usapan natin yun. So ano yung mga positive changes na napansin namin or napansin ko mula nung dumating kami dito sa Canada? Well, on the top of my head, ang unang positive change na masasabi ko na nangyari dito sa Canada is yung nangyari sa citizenship application or yung requirements sa pag-apply ng citizenship. Dati kasi guys, you are required to file for income taxation bago ka makapag-apply ng citizenship. So that means kailangan mo munang maging PR or permanent resident for 4 years, and sa loob ng 4 years na yon dapat nakapag-apply ka ng income tax. So it means on the 5th year, doon ka pa lang makakapag-apply ng citizenship kasi kailangan mo ng 4 years na magkaroon ng income tax filing. And nung dumating kami rito, dati ganun, so medyo napaisip kami, tagal pala bago tayo makapag-apply ng citizenship, sabi ko kay Weng. And then binago nila yung rules. Ginawang 3 income tax filing na lang. So from 4 years naging 3 income tax filing. Although hindi naman malaking kaibahan yun, pero at least 'di ba yung 1 year difference, maraming pwedeng mangyari sa 1 year eh. So yun, isa yun sa mga magandang nangyari dito sa Canada na from 4 years of income tax filing naging 3 years na lang. So napabilis yung proseso ng pag-apply ng citizenship sa mga permanent resident dito sa Canada. So yun ang ating number 1. Tapos yung ating number 2 naman na positive change na nangyari dito sa Canada, yung mga nakapag-apply na ng matagal na to pero babanggitin ko lang, yung mga meron ng visitors visa na na-expire. So kapag may visitors visa ka dito sa Canada guys, na-expire na kasi 10 years dati pag na-expire na yon, pwede ka pa rin bumalik sa Canada pero hindi mo na kailangan mag-apply ng visitor's visa. Eligible travelers from the Philippines can now visit Canada visa-free. This after Canada's Immigration Minister Sean Fraser announced the addition of 13 countries, including the Philippines, to its Electronic Travel Authorization or ETA program.
Under this program, Filipinos with temporary resident visas or TRVs issued to them by Canada in the last 10 years or those with non-immigrant US visas can just apply for an electronic travel authorization instead of a visa. Immigration consultant Kaide Kikumoto said prospective travelers can click a link on the Government of Canada website and they can see their application approved within minutes. Basta ang alam ko, yung mga expired na ang visitor's visa outside of Canada tapos gusto nilang pumunta rito, hindi na nila kailangan mag-apply ng panibagong visitor's visa. Merong term hindi ko lang maalala, hindi ayaw pumasok sa on the top of my head. Pero pag nahanap ko yon or i-research ko yon tapos ipopost ko sa mismong video na to. Pero yung sinasabi ko na yun is hindi mo na kailangan ng visitor's visa, kundi kailangan mo lang yung parang letter or something na yon and makakabalik ka na dito sa Canada as a visitor pa rin. Pero hindi mo na kailangan bumalik sa pag-apply ng visitor's visa. So yun yung number 2 positive change na napansin namin dito sa Canada mula nung dumating kami. Tapos number 3 naman, a few moments later. Wala akong maisip. A few moments later. A few moments later. One eternity later. Tapos number 3 naman is para dun sa mga professional na walang Canadian experience. Hindi ako masyadong privy sa detail na ito, pero ang pagkakaalam ko, may mga initiatives na ginawa ang gobyerno kung saan kahit wala kang Canadian experience, pwede kang magpa-accredit ng mga experience mo abroad and i-consider nila yon as your experience para makapasok ka dito sa line of profession mo kahit wala kang Canadian experience. Yun yung number 3. Hindi ko masyadong inaral yun kasi nag-work na ako nung lumabas yung balita na yon. Kung gusto nyo, i-conduct nyo na lang yung kung gusto nyo, magsagawa na lang kayo ng sarili nyong research tungkol sa sinasabi ko na yon. Or better yet, ipopost ko yung video or link dito. Ito panoorin nyo, kung mahahanap ko, panoorin nyo. Ito yung sinasabi ko. Epektibo Canada Day July 1, tanggal na ang paghahanap ng Canadian work experience sa ilang propesyon sa British Columbia. Malaking hakbang para makilala ang galing ng mga immigrants at magamit na ng probinsya ang kanilang talento. So yun yung number 3 natin. Tapos yung number 4 positive thing na napansin namin dito sa Canada is wala akong maisip. Kayo guys, kayo mga taga dito sa Canada, baka gusto nyo akong tulungan. Wala kasi akong maisip Baka may mga alam kayong pagbabago sa Canada, mga positive na pagbabago sa Canada na nangyayari ngayon na wala dati nung dumating kayo. If meron kayong alam, please drop your comment below para naman mabasa ng mga subscribers natin at mga viewers natin. Kasi ako totally parang mental blank ako Hindi ko walang pumapasok sa isip ko na mga positive things na nangyari dito sa Canada bukod dun sa mga sinabi ko na kanina. Medyo nakakahiya naman yun, di ba? Baka kasi isipin ng mga kababayan natin na nanonood dito, puro pagbabash lang sa Canada yung mga sinasabi ko, puro negative things about Canada yung mga sinasabi ko, which is not true. Kasi kung papanoorin nyo lahat ng video ko, lagi ko sinasabi is very grateful kami sa Canada. Maraming magaganda rito sa Canada na pagdating sa government, yung mga services, maganda rito sa Canada compared sa Pilipinas. Syempre, talagang dito nagagamit at nasusulit yung mga tax na binabayaran namin. Pero ang topic kasi ng video is mga positive changes simula nung dumating kami dito sa Canada na nagbago na napansin namin ngayon, which is aside from those 3 examples na binigay ko, wala na akong maisip. Kaya pasensya na. I hope kahit paano
itong mga nakakaya, tatlo lang yung naibigay ko. Well, I hope kahit paano itong mga na-list ko na 3 bagay nito is naging helpful sa inyo. Pasensya niya, wala talaga akong maisip na iba pang mga changes na positive eh. Sorry talaga. Pero maganda pa rin dito sa Canada, guys. Kung ako yung tatanungin nyo kung Pilipinas ba or dito sa Canada, isa-suggest ko pa rin na mas maganda rito sa Canada, and kung may opportunity kayo na magpunta rito, pumunta kayo, lalong-lalo na kung may mga anak kayo at may pamilya kayo, kasi maganda rito sa Canada. Hindi ko pa rin ipagpapalit so far, hindi ko pa rin ipagpapalit yung klase ng buhay namin dito sa Canada sa possible na maging klase ng buhay namin kung nasa Pilipinas kami. I hope walang mababash sa akin. I hope hindi nyo minasama yung sinabi ko na yun. I'm just speaking from my opinion, from my own experience. So, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo sa video na ito, kahit very short lang yung mga list na binigay ko. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, like this video, share this video with your friends, and drop your comments, especially yung mga positive changes na napansin nyo. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Haba pa rin ng pila, no? Kaya ang oras ako makakaraos sa traffic na to. Bye! We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.